Praise be to God. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Sa oras na ito ay nais kong tumuloy tayo sa teksto na ating gagamitin. Hango po sa aklat ng Mark chapter 10 ay basahin natin ang verse na ito, ang mga verses. At magpapasimula tayong bumasa mula sa verse 17 ng Mark chapter 10 hanggang sa pagpapatuloy. Sabi rito ng verse 17, as he was setting out on a journey, a man ran up to him and knelt before him and asked him, "Good teacher, what shall I do to inherit eternal life?" And Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good except God alone. You know the commandments: do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and mother." And he said to him, "Teacher, I have kept all these things from my youth up." Looking at him, Jesus felt a love for him and said to him, "One thing you lack. Go and sell all you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come and follow me." But at these words he was saddened, and he went away grieving, for he was one who owned much property. Ang Diyos sa magdagdag ng biyaya at pagpapala sa mga salitang binasa natin. Muli natin sabihin amen. Praise God, mga kupo tayo sa oras na ito. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Muli salamat sa Diyos sa muling pagkakatipon para sa gawain ng Panginoon at sa mga salita ng Diyos na siyang dahilan kung bakit tayo naparito para sa salita ng Panginoon, pang sumamba sa Kanya, luwalhatiin ang Kanyang pangalan, at sa ganitong paraan ay ating naibabalik sa Kanya ang buong karangalan at buong pagpapasalamat, at tayo ay dumudulog sa harapan ng ating Panginoon para sa Kanyang mga salita. Sa oras na ito ay nais kong share sa inyo ang isang kaisipan, and last Sunday ay ilan sa inyo nakalala sa paksa na ating pinag-usapan. It is about pursue one thing. Naalala niyo ba yung paksang yon? Pursue one thing. Ang sundan o habulin o sundan ang nag-iisang bagay. Ngunit ngayon ay pag-usapan naman natin at in connection sa bagay na yon, ngunit sa isang kaisipan, at ito ay lacking one thing. Lacking one thing. So, noong nakaraan ay nakita natin kung gaano kahalaga na ating sundan ang isang bagay lamang. At ano yung isang bagay na yun? Yung bagay na yun ay ang tinukoy ni Haring David sa kanyang pangusap na sabi niya, "One thing I desire that I may seek after." Sabi niya, isang bagay ang aking hinahanap at aking sinusundan, at yan ay ang, sabi niya, manahan sa bahay ng Panginoon, sabi niya, at mag-usisa o mag-inquire sa kanyang banal na templo. So, ang whole concept na binigyan natin ng pansin sa bahaging yun ay may kinalaman sa paghabol o sa pagsunod at sa paghanap sa nag-iisang bagay, at ito ay ang kalooban ng Diyos. At sa pamamagitan ng ganitong bagay ay ito ang naging daan upang si David sa kanyang buhay ay naging isang matagumpay sa kanyang paglilingkod sa Diyos. At kapag iyong nakuha ang pinakamahalagang bagay, ay masasabi natin na ang lahat ng iyong buhay ay magiging
matagumpay. At yun yung nabasa natin at kinote ko rin nung nakaraan, at ito'y ang sinabi ng ating Panginoon kay Josue. Si Josue sa pagpapasimula ng kanyang ministry ay sinabi ng Panginoon sa kanya doon sa verse 8 ng chapter 1 ng book of Joshua, ay pinakita roon, sabi niya, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that it is written in it. For them you will make your way prosperous, and then you will have a good success. Sa ibang version, you will have success. So pinapakita rito, mga kapatid, na kung ating maintindihan ang nag-iisang bagay, at yung pinakamahalagang bagay na yun ay yun ang ating susundan, yun ang ating hahabulin sa buhay na ito, at yun ang ating pursuit, well, masabi ko, mga kapatid, naroon ang tagumpay ng lahat ng mga bagay. Naroon ang tagumpay. At kung sa kabila ng iyong paghabol o pagsunod sa bagay na ito, ay meron kang mga bagay na dapat mong bitawan alang-alang sa bagay nito, well, ang bibitawan mo ay hindi mo dapat panghinayangan. Ang mga bagay na iyong bibitawan alang-alang para sa iyong pinupursu, dahilan yung nakaraan ay binigyan natin ng meaning, binigyan natin yung meaning about pursue, just a recap para ma-refresh tayo sa ating pinag-usapan last time, is to take and proceed in without following another. Yun yung salitang pursue. So to follow or to go on or proceed after or in a like direction. So pinapakita roon na ikaw ay wala kang ibang susundan. Wala kang ibang susundan kundi yung nag-iisang bagay na yun. So yung wanting na ito ay walang iba kundi ang kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, at ang layunin ng Diyos sa pangkabuuan ay siyang bagay na mahalaga na ating pakahanapin. At ito ay sinabi, kagaya ng minamention ko kanina, sa buhay ni Josue, sa pagpapasimula ng kanyang ministry, ay ang bilin ng ating Panginoon kay Josue, sabi niya, ang kautusan o ang aklat ng kautusang ito ay huwag mahiwalay sa iyong bibig. Kundi sabi niya, but you shall meditate on it day and night. Well, ang meditation, mga kapatid, ay in connection ito sa pagsasalita o sa bibig ng isang tao. Ang meditation is not just only mind na iniisip mo ang bagay na yung, kundi ang meditation ay may kinalaman sa kung ano ang bagay na yung nasa iyong kaisipan ay yun yung iyong sinasalita. So, naalala ko ang isang kasabihan, ang nasa isip ng isang tao ay nagiging ito ay kanyang salita, at anuman ang bagay na kanyang sinasalita ay nagiging kanyang habit. Anuman ang habit ng isang tao ay nagiging kanyang character. So, ganun kahalaga at konektado ang ganitong bagay. At sabi niya, ang kaaklat ng kautusang ito ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi ikaw ay magbulay-bulay magbulay-bulay dito. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. So, kapag ang isang tao ay kung ano ang nilalaman ng kanyang kaisipan, ay magiging daan ito ng kanyang gawa. Can you say amen to that? So, makikita natin,
but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. So kung ano ang iyong iniisip, ay may kinalaman ito, yung inclination, sabi ng Book of Ecclesiastes, kung saan nakahilig ang puno, most probably doon siya tutumba. Diba? So ganun ang kalalagayan kung saan ang dominant thinking or dominant thought ng isang tao ay most probably ito ang kanyang gagawin. Yan ang dahilan kahit man yung sa mga tinatawag na pag-iimbestiga sa mga murder cases ay mayroong tinatawag na premeditated, kaya ito ay tinatawag, merong level ng kaso ng murder at homicide. Kapag murder ay pinapakita yung premeditated. Pinagplanuhan niya, inisip niya, bago niya gawin ang isang bagay. So dito, gayon din naman sa mga salita ng Diyos, ay may kinalaman ang bagay na iyong iniisip. At kung ano ang iyong iniisip, ay ito ang magiging direksyon ng iyong paggawa. At sabi diyan sa pagpapatuloy, sabi niya, so that you may be careful to do according to this written, to all that is written in it, for then you will make your way prosperous. So kung nais ng isang tao na maging masagana ang kanyang buhay, dahilan, alam niyo ba mga kapatid, nasaan ang blessing ng Panginoon? Naroon sa kanyang kalooban. Diba? Nasaan ang blessing ng Panginoon? Ulitin ko, nasaan ang blessing ng Panginoon? Nasaan ang prosperity? Ang prosperity, if we will talk about prosperity, ang prosperity ay nasa kalooban ng Diyos. So, malimit may mga tao ang una niyang hinahabol ay ang prosperous life, prosperous na buhay, ay sinasantabi niya ang kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos, at sa ganitong paraan, isinantabi niya, sa unang bahagi ay makukuha mo yung iniisip mo. Ngunit eventually, makikita mo ng lahat ng pursuit ng isang tao ay unti-unti na mawawala sa kanya dahilan nakalimutan mo ang pinakamahalagang bagay. So dito, for then you will make your way prosperous. Yung salitang prosperous dito, hindi naman ibig sabihin na wala ka ng problemang maranasan sa buhay. Well, still, may mga bagay na iyong maranasan, but gayon pa man, pinakita roon, sabi ng Book of Proverbs, ang matuwid ay madarapa, ngunit siya ay ibabangon ng Panginoon. As long na siya ay naroon sa ganong direction, di ba? Yung direction ito ay mahalaga. At ang tawag nga ng ating Panginoon dito, sa mga susunod na pangusap, pinakita nga rito, kung itataas natin sa verse 7, only be strong and very courageous. Be careful to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right or to the left, so that you may have, sabi rito, so that you may have success wherever you go. Kung nais natin ang tagumpay sa lahat, kahit saan man tayo pumunta, wag mong ihiwalay ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang plano ng Diyos. Although ang verse na ito ay nakafocus doon sa 10 Commandments or sa mga statutes, mga ordinances sa panahon na ibinigay ng Diyos kay Moses, kundi ang bagay nito ay pinapakita na mayroong itong kilalaman sa layunin ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos. Sabi niya, then, so that, kapag ginamit yung salitang
So that, ibig sabihin, ito yung magiging result. Diba? Ito yung magiging resulta ng bagay na iyong ginawa. So yung iyong itinanim ay ito ang magiging harvest mo. So that you may have success wherever you go. At mga kapatid, this word is tested. Ang salita ng Diyos na ito ay subok na, ito'y tested. At sabi pa ng banal na kasulatan ng Book of Psalms, ang salita ng Diyos ay kagaya ng pilak na sinubok na o dinaan sa apoy, na purified siya na 7 times. Nasumpungan siya na siya ay pure, wala nang ano pamang halo sa kanya. So pinakita nito na ang tagumpay ng isang tao, at ito ay in-advise ng ating Panginoon. Do you know that this is the advice of the Lord Himself para kay Josue? Ito ang advice ng Diyos kay Josue sa pagpapasimula ng kanyang paglilingkod at ministry, at buong katotohanan na makikita natin at the end ng kanyang buhay sa chapter 24 ng Book of Joshua ay nagawa niya sabihin, ngayon, pumili kayo, sino ang inyong paglilingkuran? Ang Diyos-Diyosa na pinaglingkuran ng inyong mga magulang doon sa kabilang ibayo ng tubig? O ang Diyos, sabi niya, but as for me and my house, we will serve the Lord. So nakita niya yung ganitong bagay, at nakita natin ang isang success sa buhay ni Josue dito sa ganitong bagay. So tiningnan natin ang buhay ni David, at ang buhay ni David ay nakita nating naging matagumpay dahilan sa merong isang pursuit sa buhay sa David, at ito ay walang iba kundi ang kalooban ng Diyos. Nabanggit ko na nakaraan na si David ay nagawa niyang sabihin na sacrifice and offering you would not desire. But, sabi niya, it is written in the book, sabi niya, to do your will, O God. So, ang sentro ng kanyang buhay is just one thing, is to do the will of God. Well, maaari niyo sabihin natin, at maaari niyo ipalala niyo sa akin, di ba Brother Ed, si David ay nagkasala? Yes, si David ay nagkasala, siya ay nahulog sa pagkakasala, pero eventually siya ay nakapanumbalik. Diba? Dahilan, ang kanyang, nang siya ay kumprontahin ni Nathan, pagkatapos sabihin ang isang talinghaga sa kanya, at siya ay nagsabi, ang taong yun ay dapat mamatay. At sabi ni Nathan, ang taong yun ay ikaw, David. At siya ay nagsisi. At ang kanyang ginawa, even sa kanyang prayer, mapansin nyo sa kanyang prayer, isa ang kanyang dinidesire. Sabi niya, take not your spirit from me. Pinakita niya, kung titingnan natin ang verse na yon sa chapter 51 ng Book of Psalms. Sabi dito sa 51 verse 10 ng Book of Psalms, if I'm not mistaken. Sabi dito, create in me a clean heart, O God. Renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and sustain me with a willing spirit. So may kita natin na sa kabila na siya'y nagkasala, pero ang pursuit pa rin ng kanyang buhay ay isang bagay, at ito ay ang presensya ng Panginoon, ang Espiritu ng Diyos, at ang kanyang kagalakan ng kanyang kaligtasan na kanyang gustong makapanumbalik sa kanya. So may kita natin na kapag ang isang tao ay mananatili sa kalooban ng Diyos, nakita natin noong nakaraan na ang kalooban ng Diyos ay tatayo sa lahat ng kapanahunan. And if you will stick
to the will of God, ang will ng Diyos ang siyang tatayo at magtatagumpay, at kung ikaw ay mananatili sa kalooban ng Diyos, ikaw din naman ay mananatili at magtatagumpay. Dahilan hindi ka, alam nyo, sa panahon natin ngayon, ay papunta na naman tayo ngayon sa nagkaroon ng transition ng government, at yung mga dating nasa isang partido ngayon ay lumilipat sa ibang partido dahil nakikita nila na yung dating partido ay humihina na at pumupunta sila. So gayon ang kalakaran. Ngunit mga kapatid, merong isang kaharian na hindi mawawala magpakailan-kailan pa man. And you must know what kingdom is this. At kapag nakita mo yung kahariang ito, then manatili ka sa kahariang yan, at ang kahariang yan ay magtatagumpay magpakailan-kailan pa man. At sabi ng ating Panginoon ng hula para sa ating Panginoon, ang batang isisilang ay tatawaging anak ng katastasan ng Diyos, at ang kaharian ay ibibigay sa kanya, ang kaharian na hindi kailanman masisira at mawawasak. So yung plano ng Diyos na ito ay naroon sa kaharian. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, hanapin mo ang kaharian ito, at ang lahat ng mga bagay ay daragdag lamang sa iyo. So, pupuntahan natin ang mga bagay na yun. So, nakita natin ang trajectory ng isang bagay na ito na napakahalaga na siyang dapat hanapin ng bawat isa atin, at ito ay ang plano ng Diyos, kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Ang Diyos ay meron siyang personal na layunin sa bawat isa atin. Ano man ang ating pinagdadaanan sa buhay, lagi natin tanungin, Panginoon, ano ang kalooban mo sa akin para sa panahong ito? Kung meron tayong mga suliraning dinadaanan, then tanungin natin, Panginoon, ano ang plano mo sa panahong ito? Panginoon, nakakaranas kami ng ganitong mga bagay. Anong kalooban mo? Well, yan ang pinakamainam na bagay na pwede nating magawa sa buhay na ito, dahilan habang ating ini-inquire ang Panginoon, ito'y pagpapakita lamang na hindi tayo nagre-rely sa ating karunungan, kalakasan, at ating magagawa. Yung sinabi ni Solomon, trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. So, ngayon, puntahan naman natin ang isang bahaging ito na bibigyan naman natin ng pansin. Kung tiningnan natin ang isang anyo, katulad kay David, he pursue one thing. Ngayon naman, merong isang lalaki na makikita natin, isang lalaking ito, na siya ay isang successful. Isang taong matagumpay. In fact, ang lalaking ito ay isang businessman. Dahilan siya ay isang mayamang tao. At isang panahon, ang lalaking ito ay tinawag siya ng banal na kasulatan. Sa inyong mga Biblia ay mababasa ninyo ang heading ng verse na yan ay from verse 17 onward is the rich young ruler. The rich young ruler. Isang batang mayaman na isang namumuno. Isang namumunong batang mayaman. At habang ang ating Panginoon ay naglakbay at siya'y nakarating dito sa bahaging ito, and then siya ay nakita ng lalaking ito. At ang siya'y makita, then lumapit ang lalaking ito sa kanya, at sabi rito ng verse na yon, ay tinanong siya at sinabi sa kanya, sabi niya, mabuting guro, ano ang bagay na dapat kong gawin upang ako ay tumanggap o magmana ng buhay na walang hanggan? What a good question. Sabi niya, ano ang bagay na aking gagawin? Anong bagay na aking gagawin? Dahilan, ang lalaking ito ay
bihasa siya sa ilang mga bagay at sabi niya, ano pa ang bagay na dapat kong gawin upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? At ang ating Panginoon ay sumagot sa verse 18, sinabi niya, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Meron lamang nag-iisang mabuti at yan ay ang Diyos. Ngunit sabi niya, nalalaman mo ang kautusan? Nalalaman mo ang kautusan? Sabi niya, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsasaksi ng kasinungalingan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At ang lalaking ito sa verse 20 ay sumagot at sabi niya, Guro, lahat ng iyong sinabi ay ginagawa ko na yan mula na ako ay bata pa. So, ang lalaking ito ay hindi siya isang pasaway sa lipunan. Ang lalaking ito ay mula pagkabata ay well-trained siya. Marahil ang kanyang mga magulang ay saring tagasunod sa kautusan at pinalaking mahusay ang batang ito. At sabi niya, lahat ng iyong sinasabi, lahat ng binanggit mo ay ginagawa ko na mula na ako ay bata pa. At sabi dito ng verse 21, tiningnan siya ng ating Panginoon, looking at him, and Jesus felt a love for him. Nakadama ng compassion ng Panginoon sa kanya. Nakadama ng pag-ibig sa kanya. At siya ay, sabi dito, looking at him, Jesus felt a love for him and said to him, anong sabi niyan? One thing you lack. One thing you lack. Now, mapapansin niyo uli yung salitang one thing. Diba? Mapapansin niyo yung salitang one thing. Merong isang bagay na kulang sa kanya. Sa ibang version, kung meron ba tayong the Passion Translation, kung ang Passion Translation ay mababasa natin. Tingnan ko ang Passion Translation. The Passion Translation ay nagsabi ng ganito, sabi, Jesus fixed his gaze upon the man with tender love and said to him, yet there is still one thing in you lacking. Yet there is still one thing in you lacking. Go sell that you have and give the money to the poor, then all of your treasure will be in heaven. After you've done this, come back and walk with me. So, ang lalaking ito ay sinabihan ng ating Panginoon, isang bagay na lamang ang kulang sa iyo. So, mabuting tao siya, ginagawa ang kautusan, iniingatan ang mga kautusan, pero ang sabi ng Panginoon, isang bagay na lang ang kulang sa iyo. At yung nag-iisang bagay na yun ang pinakamahalaga. Tama ba mga kapatid? That one thing is the most important thing. You know, merong isang saying, isang kasabihan, at ito ay galing kay Johann Wolfgang. At ang kasabihan na ito, things which matter most must never at the mercy of things which matter least. Ulitin ko. Things which matter most, yung mga bagay na pinakamahalaga, must never at the mercy of things which matter least. Sabi niya, hindi ito dapat nasa hulihan ng mga bagay na maliliit. So yung mga bagay na pinakamahalaga ay hindi dapat siya na nahuhuli doon sa mga bagay na hindi mahalaga. And mostly mga kapatid,
ganito ang nangyayari sa buhay ng isang tao dahilan hindi niya nalalaman yung tamang pag-value sa isang bagay. Kapag hindi niya alam ang value ng isang bagay, yuyurakan niya yan, i-despise niya yan, babaliwalain niya yan, hindi niya bibigyan ng halaga ang bagay na yan dahilan sa tingin niya, in his perspective, sa kanyang judgment, ang bagay na yon ay hindi mahalaga. So, kung ano yung iniisip niyang bagay na mahalaga, yun ang kanyang pagtutuunan ng pansin. Na ang nangyayari yung tunay na totoong mahalaga ay naiiwan, nalileft behind, nasa-set aside, at ang kanyang pinupursue ay yung mga bagay na hindi totoong mahalaga. So magandang kasabihan ito na pinakita niya, things which matter most must never at the mercy of things which matter least. So ganito ang nangyari sa buhay ng lalaking ito. Ang kanyang ginawa ay pinagtuunan niya ng pansin, naging alam nyo, totoo naman, kapag ang isang tao ay nagsikap, nagtiyaga sa isang bagay, aani siya sa bagay na yun. Yung labor niya ay kanyang, aani siya sa kanyang labor. But, gayon pa man, habang ang lalaking ito ay nagpasimulang magtanong sa ating Panginoon at sinabi sa kanya, isang bagay na lamang ang kulang sa iyo. Isang bagay na lamang ang kulang sa iyo. Sabi niya, pumaroon ka, ibenta mo ang lahat ng iyong pag-aari at ibigay mo sa dukha. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Well, yung version kanina ay ang ganda ng verse nung The Passion Translation na pinakita ron, go sell all that you have and give the money to the poor. Then all your treasures will be in heaven. Well, pinakita ng ating Panginoon ang isang paraan ng pag-iipon ng kayamanan. Malimit ang tao ay ang paraan ng pag-iipon ng kayamanan dito sa ibabaw ng lupa, pwedeng sa bangko, sa vault, o kaya naman sabihin pa natin sa anumang paraan ng pag-iipon. Pero merong isang sa ganong klaseng pag-iipon, kapag inilagay sa bangko, minsan yung bangko ay nalulugi. Kapag sila ay nag-declare ng bankruptcy, ilang porsyento lamang ang mababalik sa iyo. At kung ang iyong deposito ay maliit, sorry ka na lang dahil meron silang bracket ng savings na malaki at yun yung kanilang bibigyan ng merong assurance. Pero at kung ikaw naman ay maglagay sa vault, ay pwedeng ito ay manakaw. At sa anumang paraan ay, ngunit sinabi ng ating Panginoon, maglagay kayo ng inyong kayamanan sa langit, dahilan doon ay hindi masisira. Sabi papunta natin ang verse na ito. Chapter 6 ng Book of Matthew. Verse 19, do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Sabi niya, huwag kayong maglagay ng kayamanan dito sa lupa, dahilan merong mga maninira dito, may tanga, may kalawang, may magnanakaw na sumisira at nagnanakaw. But store up for yourselves treasures in heaven, when neither a moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. Well,
Don't misunderstood this verse na ibig bang sabihin hindi na tayo pwedeng maglagay ng ating kayamanan sa dito sa lupang ito, hindi na tayo pwedeng mag-invest. Well, hindi po 'yan ang idea ng verse na ito. Ang tinutukoy ng ating Panginoon ay yung mga tao na ang kanilang perception lamang ay patungkol sa kayamanan. At ngunit ang payo ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 6 ay pinakita rito. Pinakita ng pangungusap ni Apostol Pablo kay Timothy. Sabi niya rito sa chapter 6 verse 17 ng book of 1 Timothy. Sabi nito, instruct those who are rich in this present world. Sabi niya, bigyan mo ng instruction so dahilan ang mga mananampalataya, mga kapatid, ay meron sila ibang kategorya sa buhay. May mga mahihirap at meron din namang mga mayayaman, nakakaangat sa buhay. Sabi ni Paul kay Timothy, binilinan niya, instruct those who are rich in this present world not to be conceited or to fix their hope on the uncertainty of riches. Sabi niya, basahin nga natin sa Tagalog. Ang sabi niyan, ang mayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili. Sabi niya, not to be conceited or fix their hope on the uncertainty of riches. Huwag lamang ang kanilang pag-asa o tiwala ay naroon sa kayamanang hindi nananatili. Well, lahat ng mga bagay na physical ito ay pansamantala, sabi ng banal na kasulatan. But on God, who richly supplies us with all things to enjoy. Kundi, sabi niya, sa Diyos na nagbibigay ng sagana, who richly supplies us with all things to enjoy. Kundi sa Diyos na siyang nag-source ng lahat ng bagay. So, hindi ka dapat maglagak ng tiwala dun sa resource, kundi sa source mismo. Di ba? Dahilan yung mga bagay na kayamanan o ano pa mang bagay na nariyan is just a resource. Pero merong pinaka-source ng lahat ng bagay. At ito ay ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay. But instruct them to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share. So ito yung pinapakita niya. Ito yung paraan ng pag-iimbak ng kayamanan sa langit. Dahilan ang ilan ay hino-hoard nila. Ito yung form of greed ng ilang mga tao. Hino-hoard nila ang kanilang kayamanan at para lamang sa kanila, para lamang sa kanilang pamilya, para sa kanilang henerasyon na darating. But sabi rito, instruct them to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share, storing up for themselves the treasure of a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is life indeed. Tingnan natin sa Tagalog. Nasabi niya, na nagtitipon o nagtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapangananganan sa buhay na tunay na buhay. So ito yung paraan ng pag-store ng kayamanan sa langit, hindi sa vault, hindi sa bangko, although meron, kundi ang tinutukoy niya,
ay yung mayaman sa paggawa ng mabuting bagay, and generous, to be generous and ready to share, is storing up for themselves the treasure of a good foundation for the future. Ito yung tinatawag ng ating Panginoon, do not store up but store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and thieves do not break to or steal. So yung lalaking ito na sinabihan ng ating Panginoon ay unang niyang pinagpahayagan ng ganitong bagay. Kung may isang bagay na lang ang kulang sa iyo, dahilan ng lalaking ito ay gusto niyang i-break ang isang bagay, at ang gusto niyang basagin dito ay ang kanyang pagtitiwala doon sa kanyang kayamanan. Sabi dito ng sumunod na pangusa, balikan natin yung verse 21 ng chapter 10 ng book of Mark. And Jesus felt a love for him, and he said to him, "One thing you lack, go and sell all you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come and follow me." So yung unang command sa kanya, sabi niya, ibenta mo ang iyong pag-aari, at ikaw ay sabi niya, at magkaroon ka, ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa sangkalangitan. And the second thing that Jesus mentioned is, sabi niya, and come and follow me. So yun yung one thing na ito. Ano yung one thing na ito, kung ating titingnan mamaya sa pagpapatuloy. But at these words, he was saddened. Nang marinig niya ang ganitong bagay, benta mo ang iyong pag-aari, bigay mo sa mga dukha, bumalik ka at sumunod ka sa akin. At ang lalaking ito ay nalungkot. And these words, he was saddened. He went away grieving, for he was one who owned much property. Tingnan natin ang King James Version ng verse na ito. But he was sad at that saying, and went away grieved, for he had great possessions. Next verse. And Jesus looked round about, and said unto his disciples, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? Meron ako isang version na gustong tinitingnan kanina. Ito ay, sa verse 24. Next verse. Verse 24. And the disciples were astonished at his words. But Jesus answered again and said unto them, Children, how hard it is for them that trust in riches to enter into the kingdom of God. So, ang gustong unang i-break ng ating Panginoon sa lalaking ito ay ang kanyang puso na naroon sa kayamanan. At ang sumunod na bagay na pinakita ng ating Panginoon, ito yung one thing. Yung one thing na ito is to alisin ang tiwala sa kayamanan at ilagak ang tiwala sa Diyos, sumunod sa Kanya. At sabi niya, so pinakita yung verse na ito, how hard it is for them that trust in riches to enter into the kingdom of God. Nang marinig ito ng mga alagad, silang lahat ay nanggilalas. Bago ko ituloy yung bagay na ito, sa ibang version, mapapansin ninyo, ang lalaking ito ay tumalikod sa Panginoon. O
umalis siya na hindi niya ginawa yung hinihiling ng Panginoon na one thing na ito. Umalis siya, nalungkot siya, dahilan malaki ang kanyang pag-aari. At na-miss niya yung sinasabi ng Panginoon na one thing na lamang ang kulang sa iyo. Pero tingnan ninyo yung isang version ng chapter ng Book of Matthew. The same account, Matthew chapter 19, puntahan lamang natin ang verse 20. Parehong-pareho yung pangyaring ito is the same rich young ruler na nagsabi sa kanya, sa Panginoon, ano ang dapat kong gawin upang magtamo ng buhay na walang hanggan? Sabi niya, sa isang version doon, sa verse 18, then he said to him, which ones? So sa verse 17, if you wish to enter into life, keep the commandments. Kung nais mo na pumasok sa buhay, sundin mo ang kautusan. At ang tanong lalaking ito, alin-alin? So ibig sabihin, ganun niya kakabisado ang kautusan. At sinabi ng Panginoon yung mga kautusan. Then verse 20, the young man said to him, all these things I have kept. What am I still lacking? Sabi niya, lahat ng bagay na yan ay ginawa ko na. Ano pa ang kulang sa akin? The next verse, sabi ng ating Panginoon, verse 21. Sabi ng verse 21, and Jesus said to him, if you wish to be, what? Complete. Yung one thing na yon, yun ang magkukumpleto ng lahat ng bagay sa Kanya. You get the point? That one thing ay ang magkukumpleto ng lahat ng Kanyang kailangan. So pwedeng ang taong ito ay gumagawa ng kautusan, mabuting tao, mabuting bata, magalang sa magulang, mahusay sa paikitungo sa kapwa, walang inargabyado, pero merong isang bagay na kulang sa kanya at yung kulang na ito ay ang pagsunod kay Kristo. At nang sinabi ng Panginoon, if you wish to be complete, go and sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come and follow me. Come and follow me. Napakaganda ng ganitong kaisipan, mga kapatid. Yung bagay na sinabi ng Panginoon, ito ang magpupuno, magkakap ng lahat ng bagay sa kanyang buhay. Ngunit kung hindi niya ilalagay ang nahuling piece na ito, ay hindi magiging kompleto ang kanyang buhay. Mayaman siya, mabuting tao siya, ngunit hindi kompleto ang kanyang buhay. And the only thing that will make him complete ay walang iba kundi ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. At sa pagsunod sa ating Panginoon ay naroon ang ilang mga naroon ang paghanap sa kalooban ng ating Panginoon. To be a follower, dahil ang sumunod na sinabi ng ating Panginoon, follow me. Well, sa ating panahon ngayon ay sa social media, maraming mga follower, di ba? Maraming mga fina-follow sa iba't ibang mga platform ng social media. Sa Facebook, sa Instagram, sa ilang pang mga bagay. But brothers and sisters, merong isang pag-follow na dapat hindi yun mamiss ng isang tao. Maaari siyang follower ng napakaraming mga mga sikat na mga
tao riyan o ano pa mang mga bagay riyan, ngunit ang mamiss, ang pag-follow kay Kristo ay isang malaking kakulangan, hallelujah, sa buhay ng isang tao. Hindi lamang ito kakulangan, ito ay ang nangyari sa buhay ng lalaking ito. It seems na yung bagay na yun ay isang nang hindi niya magawa yung huling bagay nito. Lahat ng bagay na nasa kanyang buhay, it crumpled down. Gumuhong lahat ang lahat ng mga bagay. Guguhong lahat ang mga bagay na ito. Dahilan ang sabi ng ating Panginoon. Tingnan natin ang aklat ng chapter ng Book of Luke. Kung ating titingnan ang aklat ng Lucas, sa Luke chapter 18, or sa isang version o sa isang Book of Mark. Book of Mark chapter 8. Mark chapter 8, yung pangyari sa Mark chapter 8 ay siya rin ang nangyari sa Mark chapter 10 or rather Matthew chapter 19. Dahilan kung babalikan muna natin Matthew 19. Matthew chapter 19 sa verse, pagkatapos na ang lalaking ito ay umalis at tumalikod, sabi ng verse 23 ng book of Matthew 19, and Jesus said to His disciples, or verse 25 na, dahilan pinakita niya na kung anong dahilan. Verse 25, when the disciples heard, dahilan ang sabi ng ating Panginoon, napakahirap na sa isang taong mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas mainam pa ng isang kamelyo ay pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayamang pumasok sa kaharian ng Diyos. Well, ito'y isang idiomatic expression na parang imposible na ng isang kamelyo ay makapasok sa butas ng karayom, kundi ito ay isang kasabihan dahilan merong isang doon sa Jerusalem, yung gate sa panahon ng pagsasara ng hapon, ang malaking gate ay sinasara at meron lamang isang maliit na gate na bukas. At ang tawag dito ay Needle's Eye. At doon ay bago makapasok ang kamelyo, ay kinakailangang i-unload ang lahat ng kanyang mga kargada para siya makapasok. Kaya sabi ng ating Panginoon, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. So, lahat ng sino man na papasok sa kaharian ng Diyos ay kinakailangang mag-unload muna ng lahat ng bagay. Kinakailangan niyang i-unload ang lahat ng mga bagay. So, verse 25, when the disciples heard this, they were astonished and said, then who can be saved? Ngayon, sino ang maliligtas? And looking at them, Jesus said to them, with people this is impossible, but with God all things are possible. Can you say amen to that? Well, sa paningin at perspective ng tao, posible ang ganitong bagay. Sino ang kayang gumawa ng ganitong bagay? Pero sa paningin ng Diyos, ang kanyang mga alagad ay
mangyayari ang ganitong bagay. It will happen. Then sabi ng verse 27, Then Peter said to him, Behold, we have left everything and followed you. What then will there be for us? Tingnan natin sa Tagalog. Si Pedro ay, nang marinig niya na ang ganitong bagay, na ibenta mo at sumunod ka sa akin. Nagtanong si Pedro, sabi niya na magkagay, sumagot si Pedro. At sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Ano nga baga ang kakamtin namin? Ito yung magandang tanong ni Peter. Sabi niya, iniwan namin ang lahat. Iniwan niya ang lambat. Iniwan niya ang pangingisda. Well, mga kapatid, wag nating isipin na si Pedro ay isang small-time fisherman. Si Peter ay isang businessman. Ito ay siyang paraan ng kanilang buhay. So, Peter is not a small-time fisherman. Sila ay, ito ang kanilang negosyo mismo. At iniwan niya ang ganitong bagay. At sabi ng banal na kasulatan, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. Ano ang mapapala namin o ang kakamtin namin? Ang Panginoon ay nagsabi sa kanya. And Jesus said to them, sabi na, sumunod the verse. At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi, pagka uupo ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukang upang magsihukom sa 12 anak ni Israel. Alam niyo ba kung anong tinutukoy dito? Ito ay sa araw o sa panahon ng paghahari ni Kristo. Sa panahon ng paghahari ni Kristo, ay sila ay naroon sa kaharian at sila ang magja-judge sa buong Israel. Sila ang magja-judge sa buong Israel sa araw ng milenyum. Sabi niya, verse 29, sabi niya, at ang bawat nag-iwan ng mga bahay, mga kapatid na lalaki, kapatid na babae, ama o ina o mga anak o mga lupa, dahil sa aking pangalan, ay tatanggap ng tig-100. Ang tawag dito sa English is 100-fold. Hindi yan double portion, kundi 100-fold times 100. Nakukuha niyo mga kapatid? Hindi ito na nagbigay ka ng 5, babalik sa iyo ay dodoblehin, magiging 10. Kundi yung binigay mo ay 100-fold times 100. So kung meron kang binigay na 5, for example, this times 100, magiging 500 ito. So pinapakita niya 100-fold. Sino man na nag-iwan ng mga, sabi niyan, mother, children, farms, for my name's sake will receive many times so much and will inherit eternal life. Sa ibang version, I think in King James Version, ay 100-fold ang ginamit doon. Pero sabi niya, will receive many times as much and will inherit eternal life. So pinakita niya ang ganitong bagay. Now, tingnan naman natin yung Mark chapter 8. Mark chapter 8, sa verse 34. And he summoned the crowd with his disciples and said to him, if anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. Well, mga kapatid, sa pagpursue sa wanting na ito, ay merong bagay na sinabi ang Panginoon. Kung ikaw ay susunod sa Kanya, sabi niya, ang unang bagay na iyong gagawin is to deny yourself. Tanggihan mo ang iyong sarili. At ikaw ay pasanin
ang iyong cross at sumunod ka sa akin. Well, mga kapatid, there will be suffering. Ang ating Panginoon, hindi siya nagbigay ng false hope sa mga disciples sa Kanya. Merong mga disciples na gustong sumunod sa Kanya at sinasabi niya, Panginoon, susunod ako sa iyo. Saan ka nakatira? Ang sabi ng Panginoon, ang ibon ay may pugad, ang mga asong gubat ay meron silang lungga, pero ang anak ng tao ay walang mapaghiligan ng kanyang ulo. So pinakita niya ang ganitong, ang cost ng pagiging disciple ng ating Panginoon. The cost of to be a disciple of Christ. So if anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake and the gospel will save it. Dahilan pinakita niya sa verse 36, for what does it profit if a man to gain the whole world and forfeit his soul? Yung wanting pa lang yun, mga kapatid, ay may kinalaman para sa kaluluwa ng isang tao. All the things that a person can gain in this world ay para sa kanyang pisikal na katawan lamang. Magigain niya ang lahat ng bagay dito sa mundong ito, ang lahat ng yun ay para sa kanyang pisikal na katawan. Merong isang mangaral na aking narinig at sabi niya, merong isang nagsabi, kasabihan, na nagpapakita na ang tao, the more na siya ay nalalapit sa panahon ng kanyang kamatayan, doon nagiging focus na lamang siya sa isang bagay. Subukan niyo ang isang taong nasa bingit ng kamatayan, wala na siyang ibang bagay na hinahangad pa. Nagiging focus na siya. At dahilan, alam niya, meron siyang isang haharapin sa kanyang buhay. Kahit ang isang taong ito ay mayaman at nagkakaman ng lahat ng bagay, dahilan, totoo sinabi ng Banal na Sulatan, sa panahon ng kanyang kamatayan, wala siyang anumang bagay na madadala sa kanyang buhay. Whatever achievement, riches, fame na kanyang tinanggap ay hindi ito magiging hindi niya ito madadala at hindi niya ito pwedeng gamitin ang anumang achievement niya pagdating sa lugar na kanyang paroroonan. Doon nagiging ang tao saka siya nagkakapag-isip na lamang ng isang bagay. At ang isang bagay na yan ay ihanda ang kanyang sarili sa pagharap sa Diyos na naglikha sa kanya. Diba? So doon siya nafo-focus sa isang bagay. But habang siya ay narito sa buhay nito, well, scattered ang kanyang kaisipan, maraming gusto kong gawin ng ganito, gusto kong ma-achieve ang ganito, gusto kong gawin ng maraming bagay. But the more na siya ay nalalapit, ay nagiging focus. Sabi nito, for whosoever wishes to save his life will lose it. But whosoever loses his life for my sake and the gospel. Ngunit sino man ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa kanya at sa ebanghelyo, ay sila ang makakapagligtas nito. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? So that, remember, brothers and sisters, that one thing na ipinapayo ng Panginoon ay may kinalaman sa pinaka-buhay ng isang tao. For what will a man give in exchange for his soul? What will a man give for exchange for his soul?
lahat ng mga bagay ay hindi mo pwedeng gawing pampalit para mailigtas mo ang iyong kaluluwa. Pero merong one thing, at yung one thing na yun ay magiging dahilan para mailigtas mo ang iyong kaluluwa. This one thing is to follow Christ. For what will a man give in exchange for his soul? Sa yung tanong na ito ng verse 37 ay mayroong sagot. Dahil yan ay tanong, yan ay question. What will a man give in exchange for his soul? And the answer is the one thing na sinasabi ng ating Panginoon na kanyang pinayo. Verse 38, for whosoever is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will also be ashamed of him when he comes in the glory of his Father with the holy angels. Sino man ang magmakahiya sa akin, at sabi niya, at sa aking mga salita, sa mapangalunyang sanlibutan ito. Yung salita dito na adulterous generation, ay ito yung ginamit ni Santiago. Sabi niya, ang taong nakikipagkaibigan sa sanlibutan ay, sabi rito, siya ay, verse 4, James 4:4, you adulteresses, do you not know that friendship with the world is hostility toward God? Pakikipag-away sa Diyos. Therefore, whosoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Ang sino mang nakikipagkaibigan sa adulterous, kapag sinabing adulterous, mga kapatid, ang idea ng adultery ay merong asawa at iiwanan niya ang asawa niya at makikisama sa iba. O kaya naman at the same time ay nakikipamatok siya. So yun yung salitang adulterous and sinful generation. Sino man ang magmakahiya sa akin at sa aking salita sa mapangalunyang sanlibutan ito, the sinful generation, the Son of Man also will be ashamed of him which when he comes in the glory of his Father with the holy angels. Pero merong isang verse na nagsasabi, sino man ang mag-confess sa akin, sa aking pangalan, sa likong sanlibutan ito, sa araw na yon, ay kukonfess ko rin naman ang kanyang pangalan sa harapan ng Ama at sa harapan ng mga anghel. At di ko rin siya ipagmamakahiya. Na mga kapatid, nakita na natin yung kakulangan ng lalaking ito na kanyang tinanggihan. He's lacking one thing. Merong isang verse na aking babasahin. At ito yung pangusap ng ating Panginoon sa Luke chapter 10. Luke chapter 10. Luke chapter 10 verse 38. Sabi ng ating isang pangyayari sa panahon ng ating Panginoon, verse 38, Now as they were traveling along, he entered a village, and a woman named Martha welcomed him into her home. Sa paglalakbay ng ating Panginoon, ay napapunta siya sa isang village, at ito ay lugar nila Martha. And I believe na yung lugar na ito is Bethany, na siyang lugar ni Martha, Mary, and Lazarus. At sabi ron, and si Martha ang nag-welcome sa kanya.
Martha welcomed him into her home. See? Alam natin yung ugali ni Martha. Si Martha yung laging nag-welcome sa ating Panginoon. In fact, sa isang pangyayari ng namatay na si Lazarus, it is also Martha ang siyang sumalubong kay Jesus. So, it's Martha welcome him to her home. Sabi niya, Panginoon, pasok ka. Upo ka. So, ganun kaasikaso si Martha. At meron din naman siyang kapatid, sabi rito ng verse 39. She had a sister called Mary, who was seated at the Lord's feet, listening to His words. So, pag-welcome ni Martha, Panginoon, pasok ka kasama ng kanyang malagad marahil. At pag-upo niya doon sa lugar, sa kanyang upuan, iniwanan niya si Jesus. Sabi niya, excuse me, pupunta lang ako sa kusina, at siya ay nag-asikaso ng maraming bagay. At habang siya ay nag-asikaso, si Mary naman ay giliw na giliw sa pakikinig, sa pagpapahayag ng Panginoon ng kanyang mga salita. She had a sister called Mary, who was seated at the Lord's feet, listening to His words. Well, nakakagiliw makinig kay Jesus. Mayroong biyaya na lumalabas sa kanyang bibig. Grace proceeds from His mouth, at yung mga talinghaga na kanyang pinapahayag, yung mga words of wisdom na kanyang sinasalita ay nakakaaliw. At naaliw si Mary sa pakikinig sa ating Panginoon. Habang, on the other hand, si Martha ay abalang-abala, luto rito, hugas ng pagpinggan, paghahanda ng ilang mga bagay, at maya-maya, ano siyang napansin? Parang ako lang yata ang nag-aasikaso dito sa loob ng bahay. But Martha was distracted with all her preparations. And she came up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to do all the serving alone? Tell her to help me. Sabi niya, Panginoon, wala bang anuman sa iyo na ako'y pinabayaan na ng aking kapatid, na ako lang ang magluto, mag-asikaso rito, at gumawa ng lahat ng mga bagay at maglingkod? Sabihin mo nga sa kanya na, tulungan ako. But the Lord answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and bothered about so many things. You are worried and bothered about so many things. But verse 48, but only one thing is necessary. Only one thing is necessary. For Mary has chosen the good part, which shall not be taken away from her. Once more, si Mary ay nakuha niya yung one thing. She got the one thing. At sabi niya, well, hindi ito para sabihin kay Martha na dinidisregard niya ang lahat ng ginagawa. Pero sabi niya, merong ginawa, merong napili si Mary. Mary, sabi niya, masyado kang naaabala sa lahat ng mga bagay. Dahilan ng lahat ng iyon ay seems parang paglilingkod sa ating Panginoon. Lahat ng iyon ay maganda, but merong pinaka-excellent.
May mga bagay na mabuti, but there are things excellent. Pwede mong paglingkuran ng Panginoon ng lahat ng mga bagay, gawin ang iyong magagawa sa Kanya, but if you will neglect that one thing, ay mababaliwala ang lahat ng mga bagay. Nakukuha niyo ba, mga kapatid? Sabi rito, but only one thing is necessary, and Mary has chosen the good part which shall not be taken away from her. Well, mga kapatid, napakahalaga ng isang bagay nito na siyang makuha ng bawat isa sa atin. And praise God, salamat at tayo'y nasa paanan ng ating Panginoon. And we have chosen this good part. Pinili natin ang mabuting bagay nito na kailanman, sabi ng ating Panginoon, hindi ito mawawala sa Kanya. Lahat ng bagay na yan ay mainam. May mga bagay na mabuti, pero may mga bagay na excellent. At ang excellent na bagay na ito ay ang pakikinig at pakikinig sa salita ng ating Panginoon. At ang ganitong pagkakilala sa Kanyang kalooban, sa Kanyang mga salita, ito ang maghahatid sa tao sa isang mainam na tagumpay sa kanyang buhay. Salamat na lamang, mga kapatid, yung one thing na ito ay siyang ating ina-enjoy sa huling araw nito. Praise God. Ang mga salita ng Diyos, dahil ang sabi natin, Panginoon, not by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Last verse na aking babasahin before we close. Yung kinote ko kanina, sabi ng ating Panginoon sa Matthew 6, verse 31. Verse 31, do not worry then, saying, what will we eat? What will we drink? What we will wear for clothing? For the Gentiles eagerly seek. For the Gentiles eagerly seek all these things. For your heavenly Father knows that you need all these things. So the Gentiles seek or eagerly seek all these things. Yung salitang pursue ay yun din yung salitang seek. So the Gentiles eagerly seek all these things, but your heavenly Father knows that you need all these things. Yung hinahanap ng lahat ng mga tao, and mostly even the unbeliever, ang hinahanap nila ay alam ng Panginoon na kailangan natin ang ganong mga bagay. Oo, alam ng Panginoon na kailangan natin ng pagkain, inumin, at damit. At alam ng Panginoon na kailangan natin ito, at ito ay Kanyang isusupply sa bawat isa. But, sabi dito, verse 33, but seek first His kingdom. Pag ginamit yung salitang first, is the only or one thing. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. So yung one thing na ito, ang siyang nagkukumpleto ng lahat ng mga bagay. At kung ito ang iyong hanapin, ang lahat ng mga bagay ay idaragdag niya na lang. Yung all these things na ito ay hinahanap ng mga Gentiles. Yung all these things na ito ay alam ng Diyos na kailangan natin. At yung all these things na yan ay idadagdag niya na lamang kapag hahanapin natin yung pinaka-pangunahing bagay. And you know, kapag ang kaharian ng Diyos ang siyang ating
concern. If the kingdom of God is our concern, kung sa panahon na ang kingdom ay maitatag, well, hindi ka mawawala sa kingdom na yan. Dahilan yan ang iyong concern. Sa panahon na ma-establish ang kingdom na yan, naroon ka sa kingdom dahilan, first and foremost, yun yung iyong concern. Hindi ka pwedeng mawala. And that's the will of God. Yan ang kalooban ng Diyos, na kung ikaw ay mananatili sa kalooban ng Diyos, ang kalooban ng Diyos ang mag-stand out sa lahat ng kapanahunan. Ang salita ng Diyos ay sinabi ng verse na binasa natin, ang lahat ng mga bagay sa mundong ito ay kagaya ng damo, kagaya ng bulaklak na malalanta at matutuyo. Pero sino man nananatili sa kanyang salita ay mananatili din magpakilang-kilang. Praise God. Purihin ang Diyos. Palakpakan natin Panginoon. Tayo tumayo sa oras na ito, mga kapatid. Hallelujah. The rich young ruler is lacking one thing. But thank God, hallelujah, we're enjoying that one thing. Awitin natin ang isang awit. Where He leads me, I will follow. Blessed be your name, O Lord Jesus. Atin niyo kung ating maulo sa oras ito. Ang mga alagad, kasama ni Apostol Pedro ay nagsabi, Panginoon, kahit sa kamatayan, susunod kami sa iyo. Ngunit sinabi ng Panginoon, Pedro, hindi titilaok ang manok hanggat hindi mo ako pinagkakaila ng 3 beses. Hindi titilaok ang manok ng 3 beses hanggat hindi mo ako pinagkakaila ng 3 beses. Sabi niya, Panginoon, buhay ko man ay bibigay ko sa iyo. Ngunit nangyari ang sinasabi ng ating Panginoon, sumunod si Peter kay Jesus. Ngunit nang siya'y naranas sa paghatol, habang siya'y tananong ng isang babae, di bagat ikaw ay kanyang alagad? At sabi niya, hindi ko siya kilala. At pinagkailan ni Pedro ang ating Panginoon ng 3 beses. Ang mga alagad ay tumigil sa pagsunod sa Kanya. At ang mga alagad ay hindi na nakasama sa lugar na ng ating Panginoon ay naroon. Ngunit nang maintindihan nila ang tunay na pagsunod sa ating Panginoon, sumunod si Pedro, sumunod ang kanyang mga alagad hanggang hindi lamang hanggang sa kamatayan. Kahit sa kamatayan ay sumunod si Pedro dahil naintindihan niya ang isang bagay nito, ang pagsunod kay Kristo, ay tanggihan ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa ating Panginoon hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Ngunit ang nag-iisang bagay na yan, ang siyang pinakamahalagang bagay na hindi dapat palagpasin ng isang tao sa kanyang buhay. Dahilan kung mapapalagpas niya ang isang bagay na ito at makamtan niya ang lahat ng bagay sa mundong ito, kayamanan, karangyaan, kaginhawaan, at kung mawawala sa kanya ang isang bagay na yun, hallelujah, mawawala niya kahit man ang kanyang kaluluwa. Praise be to God. Hallelujah. Ngunit salamat sa Diyos. Tayo ngayon ay sumusunod sa ating Panginoon. At tayo ngayon, hallelujah, ay handa nating tanggihan ang ating sarili. Handa nating pasanin ang krus. Handa tayong magdusa at makabahagi sa kanyang suffering. Praise be to God. Tayo dumulog sa panalangin. Amang banal sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Narito kami na yung mga lingkod, Panginoon. Narito ang mga disipulo, mga follower of Christ, mga tagasunod kay Kristo. At di lamang kami, Panginoon, susunod sa lugar na iyong paroroonan, kundi susunod kami sa karanasan na iyong naranasan, Panginoon. Iyong sinabi, Lord God, na, hallelujah, kung ikaw ay tinanggihan ng sanlibutan, kami man ay tatanggihin din naman ng sanlibutan. Kung ang sanlibutan ay
ang mundo ay nagalit sa iyo, gayon din naman ang maranasan ng sino man na susunod sa iyo. At alam namin na ito ang cost, Lord. Ito ang halaga ng pagsunod sa iyo. Gayon pa man, pinakita na ni Apostol Pablo, sino mang mabubuhay, hallelujah, na may kabanalan, alang-alang kay Kristo ay magdadanas ng persecution. O Panginoon Diyos, marahil ang mundo na aming kinabubuhayan ngayon ay hindi ganun ka-worse at ganun kahigpit pa, Panginoon Diyos. But there will come a time, Panginoon, merong isang panahon na darating sa ibabaw ng mundong ito, hallelujah, kung papanong ikaw ay kanilang tinanggihan, Panginoon, kinapuotan, ay Lord God, merong isang panahon na mangyayari sa ibabaw ng salibutan. Ngunit dalangin po namin na sa araw na yon, na magkaroon man ng ganitong klaseng pagsisiil sa iyong mga anak at sa mga tagasunod kay Kristo. But there is one thing pa rin na aming tatanganan at hahawakan, at di pa rin namin ipagkakaila ang pangalan ng aming Panginoon, kundi bakos aming hahawakan pa rin ang iyong pangalan, kagaya ng ginawa ng mga unang mga mananampalataya na kanilang tinanganan ang pananampalataya kay Kristo, na sa kabila ng halaga nito ay ang kanilang buhay, ay nagawa pa rin nila, Panginoon, tanganan ang iyong pangalan at di tanggihan ang pananampalataya kay Kristo. At bagkos ay kanilang minatamis na tanggapin ang kamatayan kaysa sa kanilang tanggihan ang pangalan ng aming Panginoon. O Lord God, iyong sinabi sa iyong mga salita, sino mang mag-iingat sa iyong mga salita, ay ingatan mo rin sa panahon ng pagsubok na darating sa ibabaw ng salibutan. At iyong sinabi, dahilan sa iningatan mo ang salita ng aking pagtitiis, ay ingatan din naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa ibabaw ng salibutan. O Lord God, merong isang pagsubok, Lord, na maranasan ng mundo, Panginoon. At Lord, ito'y mag-ahayag kung sino ang mga tagasunod ng aming Panginoong Jesucristo. At Lord God, hallelujah, sa araw na yon, ang iyong binhi ang siyang nananatili sa bawat isa amin. At ang iyong binhi ang siyang mananaig, Panginoon, upang ang iyong mga anak ay magtagumpay sa araw na yun. Dakilang Diyos, aming patuloy na tinatagubili ng aming buhay sa iyo. At Lord God, kami ay iyong mga alagad at kami iyong mga tagasunod, Panginoon. Salamat na inoffer mo sa amin ang nag-iisang bagay nito. At ang nag-iisang bagay nito ang siyang pinakamahalaga sa lahat ng mga bagay. At Lord, salamat, hindi namin na-miss ang ganitong bagay, kundi ito'y ipinagkaloob mo sa bawat isa amin. At siyang aming tangan-tangan sa aming panahong ito, at di namin ito bibitawan, at ito'y walang iba kundi ang aming pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo at sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, maraming salamat. Ikaw mag-bless sa mga kapatid na nakinig na iyong mga salita, dito man o sa mga kanilang mga tahanan o saan man dako, o Diyos, ang mga salitang ito ay nakarating at nakaabot. O Panginoon, alam namin ang sanlibutan ay nahaharap sa isang nalalapit na pagsubok, Lord. Hallelujah. At doon mo kami iingatan sa araw na yun, Panginoon. Lord, maraming salamat sa biyayang ito, sa iyong mga salita, sa iyong presensya, sa iyong kabutihan at kayong kagandahang loob sa amin, Panginoon. Nais namin ibalik sa iyo ang buong karangalan, buong pagpapasalamat. At salamat, Lord, sa lahat ng mga bagay. Kahit man sa aming pagtatapos, sa aming paghiwa-walay, ang iyong pag-iingat, Lord, sa aming pag-uwi, Panginoon, at sa bawat isa sa amin, sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan. O Lord God, patuloy namin baunin, hallelujah, ang iyong matamis na biyaya at presensya sa buhay ng iyong mga anak, o Diyos. Lord, mauwi sa iyo ang kapurihan at muli mo kaming dalhin sa dako ito na merong kalakasan at kagalakan at pag-aalab ng aming mga puso. Hallelujah, sa iyong biyaya at pag-ibig at sa iyong mga salita. Sumayong kadakilaan at karangalan sa gabi ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming manunubos,
na aming tagapagligtas, na siyang aming iniibig at aming minamahal. Amen and amen. Praise God. Praise God. Palapakan natin ating Panginoon sa oras ito. Praise God. Shall we say once more, praise the Lord?